seat in the Senate. Una, lehis. There is a gap in the law. There's a gap in the law, therefore we must interpret it in favor of the candidate so that the people will have a choice. Pakpak dahil mo, matay ka. Iwan pakpak ay Ingles. Dugaya sa fuel. Ingles. Koski ang pakpak para madunggan. Ana. So, hindi ako digong in 2016. Hindi ako DDS. Kasi hindi ko alam ano ba yung mga DDS na yan. Sa nag-Glenny din ako. Because I told you, ang tradisyon ng Negros Occidental is liberal. Di ba? Kag si Lenny naglagan upod kay Maroa sa Agdes na eleksyon. That is why. E nakita ko man, maayo man niya mga prinsipyo. Pero from the start, sa rally, dahil ni Lenny, na ako naman dili kandidato for senator, may makasaka dito siya mga rally, ingon dyan ko nga, si BBM, adik. Bangam. Gusto niyo ng presidente na adik? Gusto niyo commander-in-chief na adik? Sinabi ko na yan. Kaya talagang tinarget nila ako. So, from the start, anti-BBM talaga ako, kaya dinisqualify ko siya dun sa Comelec bago ako nag-retire. Kaya nung nanalo ako sa P3 PWD Party List, hindi talaga ako pinaupo ni Tambalostos. Pero karon, ang vengeance is mine naman yun po. Ang akto ginublete. O niya, ang akong campaign speech alin kay inani o, niya, tubag-tubag mo ha? Si Martin Luther, ipapriso. Isa, oy, tagalite, practice. Si Martin Luther, ipapriso. Si Martin Luther, ipapriso. Si Martin Luther, ipapriso. Kailangan kayo ninyo, matulog dito. That's why nagsara ako. Ay nakita ko, abogada, iloy, hubin, energetic ang karakter. Strong ang karakter. Lintik ang karakter. Nauutod ko ba? Uga, kapanumbapan. Ako yung istoryala na yung kapag-iro ko sa una, pero wala man sila witness. Kaya sa mayor ko, pusil dire. Kasta karon. Target shooting na lang, tigulang naman ko. Pero, ang importante sa tanan, na ang oposisyon karon, ang oposisyon leader karon, si Sara Duterte. Dili nang kanang mga kanang pretend niya nga sila may oposisyon, nga daladala sila Santo Niño de Recibo, nagsayo-sayo. Pinila Guanzon, daghan kaning Guanzon de Recibo, no? Ano si Guanzon dito? Oo, hindi mo na sila dito, ako pa nang may gagaw. Pero may kontra ni Marcos. Ingon lagi sila nga si Sandro Marcos Modagan na po daw. Kung matay ka, kinalang pa-stem cell na gigawin. Para magdang ka na ako dito. Kung BH, pa-stem cell ko ni kung BH para aski 102 years old ako ba? Ang hanggat akong Sandro nga si kumbagay. Karong historical, uli ko sa Bacolod, kaya ingon ako mag-igsuon. Because our parents are gone now. Na formal ko na wala na ko atrasan sini. Wala tayo atrasan ani na I know that your loyalty to me and your love for me, you will agree with me na sa 2028, Sara Duterte ka. Kasi you know my history. So, anti-Marcos, dictatorship, 12 years old pa lang ako sa sinima, no?
Mga Bisaya, ako Cebuana, I speak Cebuana very fluently. Hasta nag sa UP, hasta nag UP College of Law, ako mga igsoon, first Waterstone into sa UP. Martial law was declared 1970, akong kuya at akin ako 1970 na sa UP. Kami naka-experience yun nga na personal ng martial. One of the first things that Ferdinand Marcos did to make sure that the local elites will be dismantled, he confiscated our electric plants. And then, because he could not confiscate sugar lands, because the only way to control the negrenses are to control the hacienderos. What Marcos did was to control the marketing of sugar. That's why he established the National Sugar Trading. Dito na lang kami makabaligya ang among lulo, ang among amay, na i-control yung sugar. That's why ang farmers and sugar farmers gave up farming. Nagkagutom ang mga bata. One stop na eskwela na famous ang Negros sa worst na malnutrition in the world. O na nga, ang Negros Occidental, tanawan ninyo dito sa presentation ni Prof. Malotikia, pero may ginaan kay Marcos. Pero, piyerte dito si Digong, pero dili kayo dako ang distansya. Sang gagalagan, siyempre, ang kontra niya dito mga taga-Negros, si Marojas. Diba? Remember, ang mga Ilonggo, maputo, ginaya para sa Ilonggo. Pero kumanta sila ng mga Cebuano ba? Di ba? Ang mas mataas ang voter turnout sa Cebu kaysa sa Negros Occidental. Gahatan lang po sa inyo sa akong background kaya makailan mo, ipanganak na ba'y kumainanin ako? Ang akong pamilya, politiko, ako igsuon karon board member, ang akong igsuon nga judge, konsehal na sa Cadiz, pero mag-retire na. Pero, ang rason nga nagapolitika kami, ay kaservisyo kami. Tandaan kami, we have independent means of income. Because sabi ng tatay ko, huwag kayo magpolitika kung gasalit lang ako sa inyo na ang kwaon, ang kwartahon sa politika. Kung mabulos ka mo sa amon, kay nanay nyo, at 33 years in politics, inaalam niya, sinda ka. Kaya ka malaga sinda ka, patuga-tuga ka ng member ka. Her father was the first summa cum laude of Siliman. Iba yun nita sa mga Japok. O pag yun napatay. Ikulata ang isunod sa karsin. Naka-escape man, he was only 17. So, he went to Siliman, met my mother. He fell in love. My mother binasted siya. Pero sige lang yapon siya pang ulitaw. Until they got married and had 8 children. 8! Na ako'y pinasahigin ko, kaya ako may between 3 boys. Una ningon ako, Papa, dahanap pag-alis sila sa imo sumbag. Sumbag ka tayo! Dahanap pa lang, sumbag ko tayo. Sumbag ko tayo. Hindi naman sila kabalos kay tatay ko. Ang paha mo nakalapado. Tungkat pa kayong... Tungkat kay bago ba? Sa una, bata, di pangilip ko hindi ka spoiled. Pero, spoiled na ako. Kasi, laging labas ang nanay ko, wala man sa balay. Di ko naman alam na mga nanay ko na dapat nasa bahay. Kasi nanay ko, pag-isip ko, wala naman. We were raised by our aunt. Pero we were raised in the tradition of one, excellence. Kung hindi ka number 1 sa klase mo, hindi ka niya kausapin. Kasi tatay ko, sabi ko. I-access if you're not there. Tapos English speaking, kasi after the war binigyan ng mga Amerikano ng US Congressional Gold Medal, si Judge Sixto Rojas Banzo. Muna yung silang ilang mga medalya ni Marcos, excellence, tapos honor, excellence, integrity. Yung integrity na yan,
certificate. Nga naman dyan! Kalma, kalma. Kalma, attorney. Ingat ka dyan, DDS ko na ko. Bahala mo kung sa ikaw na ko ninyo, basta maong mo tanan. Tatlo ang appointments ko sa gobyerno. Puro sa Aquino. OIC Mayor, kami ni Tigo. Classmate ko si Tigo. Classmate ko si Pete Barsaga. 1988. Tami Usmeña. Tami Usmeña will live forever. Saka yung sa taang mayor na uncle ng best friend ko. Si Tito Cabrera. Yan. Yan na lang naiwan sa amin. The reason why I'm still active is because I was 27 when Cory Aquino appointed me. But I did not belong to any political party because my family fought for her in Northern Negros to campaign for Cory Aquino against the warlord Armando Agustino. Sa unang politika, tiruhay, habuyay granada, kag dinamita, no Jay. Si Jay, ay sino ni? Karon, Facebook na lang, o Twitter. Sa unang diskurso sa plaza, karon online na. Nanong Sara Duterte ko? I told Lorraine Badoy in an interview, and I told Kitty Duterte, whom I met a few days ago, na the turning point sa akin, although I was just a, neutral, independent observer because I was a commissioner, but many of you do not know that the case of Rodrigo Duterte's disqualification was ruffled to me. So I called my father and I said, they're disqualifying him because his certificate of candidacy being substituted is wrong. God rest his soul, pero ano ba naman yung music din yun na yun ang bobobo ng mga tao nila, na ang certificate of candidacy niya for mayor. And my father said, you have to interpret that liberally because you have to respect the choice of the people. And so, I wrote the decision in a hotel, free from any political influence. As you know, I was appointed there because of my supporters from the Liberal Party. Tatay ko, liberal yun. And to his credit, Maro has never called me. And I decided, and I called the two other commissioners, this is my decision. What is yours? Are you joining me? We had a unanimous decision na ang error sa certificate of candidacy ni Dimyo na nakalagay mayor was really intended for president. Why? Because he filed it in the Comelec Central Office. He did not file it in the election officer of Pasay. Therefore, was he qualified to be candidate for president, this Dimyo? Yes, the answer is yes. And therefore, is Mayor Duterte qualified to substitute for candidate of president of Dimyo? Yes. And we use the principle of law that nowadays law students cannot even pronounce. Lacuna legis. There is a gap in the law. There's a gap in the law, therefore we must interpret it in favor of the candidate so that the people will have a choice. Pakpak na yun. Dugaya sa Q. Koski ang pakpak para madunggan. So, hindi ako digong in 2016. Hindi ako DDS. Kasi hindi ko alam ano ba yung mga DDS na yun.
Nagleni din ako because I told you, ang tradisyon ng Negros Occidental is liberal. Di ba lang? Kag si Lenny naglaga tungkol kay Maroa sa antes na eleksyon. That is why. Nakita ko man ba yung ano yung mga prinsipyo. Pero from the start, sa rally, dahil ni Lenny, na ako naman dili kandidato for senator may makasaka dito sa mga rally, ingon dyan ko nga, si BBM adik! Bangam! Gusto niyo ng presidente na adik? Gusto niyo commander-in-chief na adik? Sinabi ko na yan. Kaya talagang tinarget nila ako. So, from the start, anti-BBM talaga ako. Kaya dinisqualify ko siya dun sa Comelec bago ako nag-retire. Kaya nung nanalo ko sa P3PWD party list, hindi talaga ako pinaupo ni Tambalostos. Pero karon, vengeance is mine, Rodrigo. Kanya ang akong campaign speech na kalinanyo, hindi ang tabag-tubag ko ha? Si Martin Luther ipapriso. Hoy, pagkalinte, practice. Si Martin Luther Ipapriso! Si Martin Luther Ipapriso! Si Martin Luther Ipapriso! Ang aking niya, dito. That's why nagsara ako. Ay nakita ko, abogada, Eloy, Hubin, energetic ang karakter. Strong ang karakter. Yes! Lintik ang karakter. Tautod ko ba? Kapag ng babad. Ako yung istorya lang na yung kapaniro ko sa una, pero wala man sila witness. Kahit sa mayor ko, pusil dire. Kasta ka ron. Ang shooting na lang, hindi bulang naman ko. Pero, ang importante sa tanan, na ang oposisyon karon, ang oposisyon leader karon, si Sara Duterte. Dili lang kanang mga pretend diya nga sila may oposisyon, na daladala sila Santo Niño de Cebu, sayo-sayo. Kinsa mana? Kinsa na, huwag magibawa na, kinsa na. Mayawan tayo ng hilas. Basta lang ang lasa. Kinsa, dahu. Santo Niño, ilan ang dagal itong ihulaman ba? Dahu. Ato mga Santo Niño, kanang mga salululululan, pagkita mga Santo Niño. Kung na ipatulong ni mo simbahan. Kung na idatikir ni mo kanang iyang fiesta. Diba? Kato kay magkay kang Kinsa. ang sweet man yun. Ang kandidato ni Lamas. Si Luke Espiritu, na taga-Bacolod, na lip test, ingon siya recently. Si Sara Duterte ang tunay na oposisyon. Kasi siya lang ang nagsasalita kontra kay Marcos na pinapalisayan niya at ipakulong niya yung mga magnanakaw dyan. Kaya mananalo si Sara Duterte dahil kayo hindi kayo sumisigaw na ipakulong niyo si BBM. Yan ha. Testimony yan ni Luke Espiritu ha. Ako hindi nga bilibig ko ni mga ilungguni, kaya hindi suicide kami ha. Sinong Espiritu na yan nagsiling? O inuwala na yan nagsiling si Attorney Jim Paras? Si Espiritu na yan nagsiling sila. So maniwala sila dapat. Kasi nakusan nila ang iba ang mga leptes sumama kay Lene. Diba? Ang kabayan sumama kay Lene. Ang akbayan sumama kay Lene. Yung akbayan at makabayan, isa lang sila noon. Nakaway, magkamatayan man sila. So dito, ang mga ang kapagwapa doon sa akbayan, na kontra kay na sila. During EDSA, wala man na sila. During slap election, wala man na sila. Slap election, dito si Digong. O si Nanay Soning may leader dito sa Davao.
the left wanted a revolution. They did not want an election. Ano, Sara Duterte ko? Kay sure man ko, na kung si Sara Duterte mo daw, mapriso mo yun sila. Ano nga sa takalong, ilan na kabulan, 8 na kabulan, magsa na katuin. Wala galing mga kasuhan si Martin Luther King Romualdez. Unsa man ni siya? Ano nga bertud kung sa mga taga-ilong ko, mga gulang pa? Ano nga bertud? Bertud! Ano nga magic? Ano nga power ni? Nga hindi gini siya madutlan. Kaya tao siya balita mo, pinapadala sa ina, tao balita. Pangawat ka nun yan, hindi niya laog-lahog yan. So, una yan, pangawat siya, ay, guilty na kayo sila kung maka 10% sila. Karoon yan. Si Bongbong, 25 billion, 25% sa 100 billion. Sino nagsabi niya? Si Sandico. At hindi sumasagot si Pangandaman, hindi siya sumasagot na nagdadinay na naputol na yung ugat niya ba? Hindi ba kung di yan totoo, parang sisigaw talaga ako, naputol na yung ugat ko ba? Ilan ka na binotay, ilan ka na binotay. Priso! Nga nang hindi mo din sila mo, Juan, ay, tago na sila, ay, asuhan sila. Sama ni? Kung sama ni klaseng administration, binangag man eh. Economy is down. Foreign direct investments, down. Crash na. Illiteracy is up. Kung yan si Bongbong dito, speaker pa dun sa UN Commission on Women, igatuloy ang sipon. Kung sama ni klaseng presidente, kung tatay ko, makita niya mo ni presidente ng ating kagamo niya tabos sa Pilipinas, maambal sa iyo, di puta! Di puta rin mga Marcos. Yun sila ka, ito hindi magkamahadog ka na nila, ay lang ang pilot of libel. Sus ka. I just eat libel for breakfast. Sa mga Binasnak ni water ni. ang ilagin ginahadlukan. Nakita nga for Sara Duterte nga magtalaw kita. Alam niyo yung talaw? Na maduduwag kayo. Kaya kailangan piliin niyo ang words niyo sa social media. Kasi hindi naman kayo gawin ng Gonson, baka hablang nila kayo, kagaya ni John Abines, sige na namin ipapresa si John. John, magalit tayo, hindi ka na, ihambang ko na dyan yung make-up mo, kaya gusto ko namin. Sila Winnie lang taga-piansa, sa Bulis may taga-preso. Pero hindi tayo dapat maduwag. Kasi oposisyon tayo eh. Imensin sila. Di ba? Dapat ang attitude sa kampanya nito, kailangan manalo tayo dito eh. At huwag kayong maniniwala na panalo na tayo. Kung sino dito naniniwala na manalo na, hindi ka nag-iisip, dapat tinignan mo kanina yung lecture ni Prof. Panutikiya. Hindi pa tayo panalo. And the only way manalo tayo is kailangan kugihan kay Tato Gabi. Kugihan kita. And you remember, young people, 60% of the votes, no? Yes. Winnie Jr. Unayan yung kalipag, when you do community work, do not forget the sectors. Ang mga bayot. Ay, kalintin ng mga bayot, ang mga teachers, ang mga tomboy, ang mga trans, ang mga nagsakay sa rainbow attorney. farmers, mga ganun ba? Remember, the target votes is 60% is 4 years old and below. Okay? So, tama yung sinabi kanina ni Ed, na huwag kayong maging exclusive na, ay, dito na siya DTF,
So una, di man na sa kuan, di ko. Di lagi na na. Kaya kinahanglan magdugang ta. Ikaw, di naman ka pwede mga dugang. Maski kinahanglan nakakatakot, di naman ka pwede piharon. Aray. Kinahanglan maligo ka. Di ba lang? Eh, kung sila ninyo, si Ruedan Banson Gani, nagsara na karon. Ingon sila, kay BTS mo na. Ako'y labot ninyo sa inyong itawag na ako, pero remember, I and my family were anti-Marcelo, anti-Marcos ever since I was 12 years old. Kung saan ang Marcos, consistent kami, hindi talaga nag-aaway talaga kami dyan sa politika. Talagang to think na ang laki ng risk namin ng confiscation ng aming properties nung time na yun yung Cory versus Ferdinand Marcos. Ginawa pa rin namin. Kasi that was the right thing to do. So kailangan mga higala, kung na-convince na sa atong mga kaingod o mga amiga, make sure na ang issues na doon na. Ano yung hira karon sa Iran versus Israel na sinabi ni Kong Barsaga. Ano yung epekto niyan sa ating mga OFW? Kahapon sa airport, may interview ako. Sabi niya, survivor ako ng Dubai attorney. Ay, naka-win ka, salamat. Niya, ipadan ang kag-Gcash ni BBM. Hindi naman siyang ikaw siya yung bayad sa inyong ticket. Oy, sure ka? I-check lang doon kayo. Hindi naman siya nato na padalan ka niya Gcash. Sabi lang ni BBM, padalan sila ng aeroplano? Wala naman. Padalan sila ng komplete? Wala naman. Ito ang Marcos Gang Administration na wala yun siya balatyagon, wala kanipusuon para sa mga taong publiko. Amo na nga kamo, you carry the message of Sara Duterte. You carry the message of Sara Duterte that she has a heart for the poor. Because, remember, more than 50% of Filipinos are poor and hungry. So, hindi lang yung politika ang aton. Remember always to add that. Grabe na niya ang bulugbok na ekonomiya, grabe na ang mga illiteracy, grabe na. Kailangan talaga magreforma. And the only way makareforma ka sa gobyerno is kailangan matalo ang BBM gang at si Sara Duterte ang presidente. So, abangan natin siya with all our might. Pero remember, this might. Win friends. Help your neighbors. Maayong buntag. Daghang salamat kayo sa inyo. Attorney Banson, kaliwat na ni kayo, attorney. Ma'am, Rowena, balik sa stunga. Alam mo ba na may bagong meaning ang DDS? Do we not want soon supporters? Do we not want soon? Sara Duterte. Oh, yeah. Kailan ko pinituloy? Since kami rin sa Sibualay sa Duterte, huwag yun yung paralel ni Sara para umabot 2028. In behalf ng Lantanan, we will endorse you as our senator. Wala ka na ako, you are my heart. I will fight for the Visayas. We will reclaim our seat in the Senate. Every time you speak, attorney, I am amused and amazed. Hawak ko ang hit, hawak ko ang... Pakulbaan ng pagkukoy? Basta matingo ka sila ng invention, hindi ko sure kung saan. Pero, of course, it makes sense. Di ba? Para natong tanan. And now, everybody, one more speaker. We have our social media sensation and pediatrician, Dr. Richard Mata. Hello, my notos tanan. I always feel an honor to speak together sa idol, si Attorney Senator Rowena Banson. Atong lapatan. Salamat kayo nga naimbitahan ko dili. Actually, ako sa istorya ko sa pinag
John Labinis. Kaya nakapili ko sa Tricom, kay vlogger lang yan, di ba? I have 3.1 million followers karon. Karon, siyempre, kung unsay i-share nila Atty. Trixie, unsay gina-share nila Keith Chu, ako po nang ipang-share po. Ako po nang ibanat po. Di patawag na naman po ko sa Tricom. So nagkumpal mo dito ni John Labinis. Anak ko, John, gusto may buhato na ito ni. Prisuhon ta ni. Anak ko si John. Adok, nag-andam naman ko pa-priso daw. Di-ato ko sa Manila kayo para ma-priso ko. Ate, kung nag-priso si John Labinis, kung namati ka mamunaan, na mapapriso ko niya sa Congress. Kaya ba, ato palakpakan ni John Labinis. Ako pangalan, Dr. Richard Mata, Dr. Richard Tesoro Mata. Si Senator Bongo, ako asang pag-umang ko kay Tesoro Goma na siya. So, sa may pinito mo, angkol ko niya, pero di siya matawa ko, angkol ko, hindi po gusto niya matiguang tayo galit. No? Nakita din ako ang Davao City kung saan na-transform ng tatay ko. Before siya nahing mayor, I was high school then. Ako ang first cousin, si Ate Judith, first year college siya. Biktima o lupus o pagpatay. Kung naka-remember mo sa mga idaran na si Cansino. Wala pa si Tatay Rico. Anak kahadlok ang Davao City. Even sa Balay dito sa Boulevard, nagkakaroon ka. Sir, good morning. Good morning. Meow meow! Okay. So firstly, ang address ko muna yung mga current events natin and the recent developments in the Middle Eastern war that we would have to first note. Kasi ang pinaka-problema natin dito, during the time of the pandemic, we did not prioritize politics over providing the necessary government functions to the citizens in need. Ang problema kasi natin ngayon is that Congress is prioritizing the impeachment rather than the necessary aid for the economic crisis from the Middle Eastern war. And secondly, the economic impact of the said war is that we'll be facing increased oil prices, increased prices in water, and increased prices in energy. Since all of those are necessary components for our everyday life, the price of basic commodities will also increase. That's why we need the president for 2028 that will have a strong focus on economic aspects, drugs, and crime, which is President Sara Duterte. And secondly, yung problema natin sa flood control issues. Hanggang ngayon, wala pa nakukulong talaga sa flood control issues. Nandun pa yung mga congressman, lahat ng mga investigahan ng ICI. Ang pangako nila ay magiging isang open investigation yun that will be available to the public. Pero ang nangyayari doon, since the ICI is made with the ability to create executive sessions where the details will not be disclosed to the public. Ang nangyayari, lahat ng mga congressman na na-investigahan ng ICI ay hindi pinakita ang investigation to the public people. And that's why right now we do not have any form of accountability to any of the congressmen who have stolen funds from the public. At hindi natin pwedeng payagan yun. We need to have a president that is that's willing to wage a war against corruption and against long-standing corruption within Congress. Hindi yung nagpapayaman sa mga buhaya at nagbibigay ng mga maleta. We need to create a stronger stance against corruption. And with the coming typhoon season, makikita ulit natin yan pag nababaha na ang mga lungsod natin at pag nakita natin ang epekto ng climate change within our country. That's when we will start remembering about the issues involving the flood control and kung paano nila inuna yung how the congressmen prioritize their own personal interests over the interests of the people of the Philippines. And lastly, yung future plans. Actually, kakarinig ko lang so hindi ko masyadong na-ready yung presentation or yung speech. That's why I would like to congratulate the previous speakers before me on creating very good presentation, especially Ms. Malulukia. Lastly, yung future plans, hindi lang natin kailangan isipin yung 2028 because that's a very important thing. It's arguably the most important thing is that we need to maximize our efforts into creating another Duterte presidency in 2028 if we would want to start another economic revival. Kasi sobrang bagsak na yung ekonomiya natin. We can see it in unemployment rates,
in the stock exchange, and also in the peso to dollar exchange rates. We need to focus not just on the presidency but also on the Senate. Kailangan natin isipin yung 2028 elections for president and for the senatorial slate. And then afterwards, we need to think about the midterm 2031 elections depending on the results of the 2028 elections. And we need to also create a war on corruption. Yun yung pinaka-importante dito. Hindi lang war on drugs, but also war on corruption. Because the corruption is already widespread. We had the potential during the 1960s, 1970s, after the end of World War II. The Philippines had the potential to be one of the greatest countries in Asia. But we were only hindered by the corruption within our governments and within our public officials. And afterwards, after 30 or so years of that, we have reached a point of corruption that is practically unprecedented and one that cannot be solved by just merely by what we have been repeatedly doing for the past few decades. We need a strong stance against corruption and a strong anti-corruption president. And lastly, I'm sure all the local leaders here in Cebu is in support of our beloved President Duterte and the future Duterte Senate slate. Ako na bahala sa Cavite, kayo na bahala sa Cebu. I wish you all the best, and I wish the best for 2028. I dream of a bright future for our students, for our children, for our grandchildren. Well, wala pa akong mga apo, wala pa nga akong mga anak, but I know we all want to create a country that we can be proud of, that we can look at in 30 years, 40 years, and see that today is the start of that effort. So, everyone, I wish you all the best, and I hope we create that country. Thank you and God bless. Daghang salamat, Congressman Kiko Barzaga. I'm so tempted to say meow meow. Natalaw na. Sir, isip dugay na sa kaning kalihukan niya as a presidential advisor. Sa tanaw nimo, dili ka maapektuhan ning presidential bid ni VP Sara sa kining Impeachment. Oo. Well, really, last few days ago, I spoke to Malu, kay siya may murag consultant ni Vice President. I told her na, you know, the bottom line kasi, I think all of you know, na si Digong naman talaga ang popular. Even here, pangunta na ta, love nila si PRRD. So, it's the Duterte name. Sara is the daughter. Pero, kung sa basketball pa na may mga substitute eh. So, if the Duterte name is still in the hearts of the people sa Mindanao. So, in any eventuality, but I'm not saying anything, kay ako, very positive ako nga dili ma-impeach si Inday. Pero di nato na ay gamay nga porsyento nga daghang kay kwartas Marcos. Daghang po kaayong mga korap na mga senador. Unyag mapalit unya na bayran nagtag 2 billion, takay balo. Mobalitok. So og igo si Inday, napagyapoy si Basti Duterte. O pareho ra na because it's Duterte name that is kung mga Hontiveros lang yan, mga Bam Aquino kontra ni Basti, tumba na. O si Leni Robredo, Vice President si Marcos, pildi po na. So, that is my thinking. But, of course, we are positive that it will still be Vice President Sara who will run in the 2028. Okay. Thank you, sir. Thank you. Well, really, last few days ago, I spoke to Malu, kay siya may murag consultant ni Vice President. I told her na, you know, the bottom line kasi, I think all of you know, na si Digong naman talaga ang popular. Even here, pangunta na ta, love nila si PRRD. So, it's the Duterte name. Sara is the daughter. Pero, kung sa basketball pa na may mga substitute eh. So, if the Duterte name is still in the hearts of the people sa Mindanao.
So, in any eventuality, but I'm not saying anything. Kay ako, very positive ako nga dili ma-impeach si Inday. Pero di na to, na ay gamay nga porsyento nga daghang kay kwartas Marcos. Daghang po kaayong mga korap nga mga senador. Nagpapalit ko niya lang bayran ng tag-bilyon. Kay balo. Mubalito. So, kung igo si Inday, napagyapoy si Basti Duterte. O, pareho na because it's Duterte name that is kung mga Hontiveros lang yan, mga Bam Aquino kontra ni Basti, tumba na. O si Leni Robredo, Vice President niya si Marcos, pildig ako na. So, that is my thinking. But, of course, we are positive that it will still be Vice President Sara who will run in the 2028. Okay.